Kinabukasan, buong katawan ni Kang Hayan ay masakit, at nakahiga siya sa kama, hindi makagalaw dahil sa sakit ng kalamnan. Kahit na masakit, bumangon pa rin siya at nagunat-unat ng kaunti para gumaan ang pakiramdam niya. Habang iniisip niya kung paano hindi niya naisip na may mas matinding pagsasanay pa kaysa kay Randolph. Sa kabutihang palad, naroon si White Rice na damayla sa mga sugat niya para mawala ang sakit sa oras. Kung hindi dahil kay White Rice, hindi makakabangon si Kang Hayan. Sigurado siya na ang laway ni White Rice ay may kakayahang magpagaling, at ang tuta na lobo ay tila ipinagmamalaki iyon. Nais ni Kang Hayan na pati ang dignidad niya bilang tao ay maibalik din ng laway na iyon. Sa anumang paraan, sinimulan niya ang araw sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga gamit sa kanyang kusina. Nang makita ang mga pampalasa, bigla niyang naalala na parang hindi gumagamit ng mga pampalasa ang mga beastmen. Iniisip niya kung wala nga bang konsepto ng pampalasa sa kanilang mundo. Pero agad niya itong isinasantabi dahil alam ni Randolph ang mga basic na pampalasa. Iniisip niyang baka ang problema ay nasa mga beastmen lang. At nandidiri siya na kumakain sila ng karne na walang anumang rekado. Iniisip niya kung dapat ba niyang bigyan sila ng kaunting sarsa. Pero naisip niyang baka agad itong maubos. Iniisip niyang magiging maganda kung makakahanap sila ng mga pampalasa sa kanilang sariling mundo. At biglang may pumasok na ideya sa kanya. Iniisip ni Kang Hayan na baka may mga pampalasa sa nayon ni Randolph. Kaya sa susunod na bumalik si Kang Hayan sa mundo ng pantasya. Hiniling niya kay Randolph na isama siya para sa isang mabilis na pagbisita. Subalit, ang kanyang pagbisita ay naging higit pa sa inaasahan niya. Nang may mga linya ng mga kabalyero sa magkabilang panig na sumalubong bilang pagbati sa kaibigan ng kanilang kapitan. Habang labis na nalilito si Kang Hayan, napansin niyang tila matagal nang hinihintay ni Randolph ang araw na ito. Inakay siya ni Randolph at sinasabing nais talaga niyang dalhin siya sa kanilang bayan. Dahil medyo nasaktan siya nang malaman niyang sa nayon ng beastmen muna bumisita si Kang Hayan. Sinabi ni Randolph na kahit bumisita siya para sa kapakanan ng mga beastmen, gagawin niya ang lahat upang ipakita ang kanilang pinakamahusay na pag-aasikaso. Tinanong ni Kang Hayan kung lahat ng sundalo ay mga tauhan niya. At inamin ni Randolph na nagsabing siya ang kanilang kapitan. Sinagot ni Kang Hayan na hindi niya akalaing ganun kataas ang ranggo niya. Pero sinabi ni Randolph na masyado pang maaga para mag-ulat dahil may isa pa siyang plano para sa kanya. Sa dulo ng linya ng mga sundalo ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may balabal. May maayos na tirintas ng balbas at mataas na tungkod. Tinanong ng matanda si Randolph kung ito na ang lalaking tinutukoy niya. At inamin ito ni Randolph, tinatawag ang matanda bilang Sir Roman. Tinanong ni Roman kung gusto lang ba ni Randolph ito dahil humiling siya ng pabor, at sumang-ayon ang kapitan. Nang alisin ng matanda ang kanyang balabal, walang nagawa si Kang Hayan kundi titigan ito dahil sa kanyang anyo, tiyak niyang isang salamangkero ito. Malugod na tinanggap ni Roman ang kaibigan ni Randolph sa teritoryo ng Robentos. At ipinakilala niya ang sarili. Sinasabing siya ay isang salamangkero na magpapakita ng paputok bilang pagtanggap. Agad na naalala ni Kang Hayan si Gandalf mula sa Lord of the Rings tulad ng kahit sinong mahilig sa kultura. Pagkatapos, pinalabas ni Roman ang kanyang kapangyarihan at nagpaputok ng mahiwagang paputok sa kalangitan. At sabik na hinintay ni Kang Hayan ang eksena. Ngunit napakaliit ng paputok na ito kaya't nadismaya si Kang Hayan. Kahit na ang lahat ng iba ay namangha. Napagtanto niya na ang mahika sa mundong ito ay hindi gaanong epektibo. Dahil tila napagod si Roman sa pagpapaputok ng maliit na paputok na iyon. Nagpunta si Kang Hayan sa lungsod para mamili. At una niyang binili ang mga damit para hindi mapansin sa lungsod. Sinabi ni Randolph na kailangan niyang dumalaw sa Panginoon ng teritoryong ito sandali. At sinabing maglibot siya sa pamilihan habang siya ay wala. Ipinaalam niya na may isang salo-salo na gaganapin sa gabi at babalikan siya bago iyon. Nawili si Kang Hayan sa pamilihan kaya hindi na niya napansin ang mga sinasabi ni Randolph. Ang bagay na pinakanagustuhan niya ay ang iba't ibang pagkain sa pamilihan. Naglakad-lakad siya at nakakita ng pagkain na mukhang sili. Medyo kakaiba ang amoy nito kaysa sa sili na nakasanayan ni Kang Hayan. At iniisip niya kung para saan ito ginagamit.
Dumating si Roman at sinabi na ang prutas na tinatawag na lami ay ginagamit sa mga sabaw. Tinanong ni Kang Hayen kung bakit siya nandito. At sumagot si Roman na hiniling ito ni Randolph. Sinabi ng salamangkero na noong una ay wala siyang nakikitang dahilan. Pero nang makita niya si White Rice, naintindihan niya kung bakit kailangan ni Kang Hayen ng escort. Nagpasya si Roman na bumili ng lami chili para kay Kang Hayen. Sinasabing sapat naman ang pera niya. Habang tinatanggap ni Kang Hayen ang mga ito at tinanong siya ni Roman kung gusto pa niya ng iba. Tinignan siya ni Kang Hayen nang may paghanga na ipinagdasal sana ni Roman na ganoon din ang reaksyon niya sa paputok. Sa huli, bumili siya ng maraming pampalasa para kay Kang Hayen, na patuloy na nagpapasalamat sa kanya. Sinabi ng matandang salamangkero na walang problema dahil sobra-sobra ang pera niya. At hindi niya ito nagagastos dahil abala siya sa pananaliksik. Tinanong niya si Kang Hayen kung bakit niya gusto ang mga pampalasang iyon, at sinabi niya na para ito sa kanyang pananaliksik. Tinanong ni Roman kung gagawa ba siya ng thesis tungkol sa mga pampalasa. Ngunit tumawa si Kang Hayen at sinabing gusto lamang niyang pag-aralan ang mga ito upang lumikha ng mga bagong putahe at matulungan ang kanyang mga kaibigan na mas mag-enjoy sa pagkain. Ipinaliwanag niyang may iba't ibang pampalasa sa lugar niya. Kaya kailangan niyang eksperimento muna ang mga ito bago niya magamit. Nang makita ang kanyang dedikasyon sa pagluluto, naintindihan ni Roman kung bakit isang sagradong puting lobo ang kasama ni Kang Hayen. Bigla na lang, sinabi ni Kang Hayen na baka gutom na si Roman matapos maglakad sa pamilihan, kaya kinuha niya ang isang lunchbox mula sa kanyang bag. Naglalaman ito ng chive pancakes na ginawa ni Kang Hayen, at tinanong niya ang matandang salamangkero kung gusto niyang subukan ito. Kahit na hindi pa kumakain si Roman ng 4 na araw, hindi siya gutom. Pero kinuha niya ang isang pancake bilang tanda ng kagandahang asal. Ngunit habang kinakain niya ang pancake, nararamdaman niyang nawawasak ang kanyang mga inaasahan dahil hindi pa siya nakakakain ng ganito noon. Ang aromatic chives at ang moist at chewy na texture ng pancake ay nagpapalakas ng kagustuhan niyang kumain pa. Tinitigan niya ang lunchbox at tinanong si Kang Hayen kung pwede pa siyang kumuha ng iba. At sumagot si Kang Hayen na maaari niyang kunin ang buong kahon. Sinimulan ni Roman ang pagnamnam sa pancakes, nagtataka kung gaano katagal mula noong kumain siya ng pagkain na sobrang sarap gaya nito. Pagkatapos, tinanong ni Kang Hayen ang salamangkero kung bakit kailangan niyang magpa-escort sa isang tao na may mataas na ranggo. Tinanong niya kung dahil ba ito sa mga magnanakaw at kawatan. At sumagot si Roman na mas maliit na kasamaan lamang ang mga iyon. Biglang nakaramdam si White Rice ng kakaiba at nag-ingat habang may ilang tao na papalapit sa kanila. Samantala, ipinagpatuloy ni Roman ang pagsasabi kay Kang Hayen na habang ang puting lobo ay isang sagradong nilalang para sa karamihan ng tao dahil ito ay bahagi ng kanilang mitolohiya. May mga taong hindi naniniwala na sila ay banal na nilalang, lalo na yaong mga naniniwala sa Diyos. Nang sinabi niya ito, lumitaw ang grupo ng mga taong papalapit sa kanila na isang pari at ang kanyang mga tagasunod. Sinabi ng pari na bihira niyang makita si Roman na lumalabas mula sa kanyang laboratorio, at sinabi ng matandang salamangkero na minsan ay lumalabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Tinanong niya ang pari na nagngangalang Obispo Bao-aram kung ano ang ginagawa niya rito, at nagulat si Kang Hayen dahil ang isang obispo ay ang pinakamataas na ranggo sa mga pari. Sinabi ni Bao-aram na siya rin ay lumalabas sa pamilihan paminsan-minsan upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa, ngunit sa araw na ito, mayroon siyang ibang pakay. Tinanong niya si Kang Hayen kung siya ba ang amo ng puting lobo, habang si White Rice ay galit na umuungol sa kanya. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala kay Kang Hayen ng puot na kanyang naranasan sa nayon ng mga taong hayop, ngunit noon ay sa kanya ito nakatuon. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ay nakatutok kay White Rice. Sinabi ni Obispo Bao-aram kay Kang Hayen na sumama sa kanya sa templo kung may oras siya, at bago pa man siya makatanggi, pinangako niyang wala silang masamang balak sa kanya dahil ang pakay lamang nila ay ang kanyang puting lobo. Sinabi na siya ay labis na interesado sa puting lobo, ngunit biglang sumingit si Roman. Sinabi niyang si Kang Hayen ay malapit na kaibigan ni Randolph, at ngayon, personal niyang ipinapasyal ito sa pamilihan. Ginamit ni Roman ang kanyang mahika bilang banta at tinanong si Bao-aram kung balak ba niyang dalhin ang kanyang bisita kung saan, habang siya ay nasa gitna ng pagpapasyal.
Sinabi niyang dapat humingi rin ng pahintulot ang pari sa kanya. Nagulat si Bao Aram nang malaman niyang si Roman mismo ang nagpapasyal kay Kang Hayan, at sinabi ng isa sa kanyang mga tagasunod na nakita niya ring kasama ni Randolph si Kang Hayan kanina. Pinayuhan ng tagasunod ang obispo na maging mas maingat, kaya't nagpa siya itong sumuko muna. Umalis siya, sinasabing dahil may mga nauna ng lakad si Kang Hayan, wala silang magagawa, ngunit kung magkita sila sa susunod, mag-usap na lamang sila. Nang sila'y umalis na, sa wakas ay binawi ni Roman ang kanyang kapangyarihan at sinabi niyang nagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay. Sinabi niyang wala nang mabuting maidudulot ang pakikisalamuha sa mga tao mula sa templo. Naunawaan ito ni Kang Hayan at sinabi niyang ginamit pa ni Roman ang kanyang mahika para takutin sila. Hiniling niyang huwag ng labis-labisin ng matanda ang sarili dahil napagod na ito dahil sa maliit na paputok kanina. Natuwa si Roman sa kanyang kapangahasan at napagpasyahang turuan pa siya ng higit pa tungkol sa mahika. Sinabi niyang ang pagpapasabog na mahika na ginamit niya kanina ay nakakapagod dahil nangangailangan ito ng mataas na antas na teknik. Nagsimula siyang magdetalye tungkol sa paputok na may higit sa 20 formula, at nang bumalik si Randolph, dumudugo na ang tainga ni Kang Hayan dahil sa mahabang kwento ng matandang salamangkero. Sinabi ni Kang Hayan na maayos lamang siya, at pagkatapos ay nagtungo na sila sa isang inuman upang kumain at uminom. Nagtaka si Kang Hayan kung bakit nakatitig sa kanya ang lahat, at sinabi ni Randolph na lahat ng mga ito ay kanyang mga tauhan na narito dahil curious sila tungkol sa kaibigan ng kanilang kapitan. Sinabi ni Randolph na huwag na silang pansinin, at bigla namang dumating ang isang babae na may dalang pagkain para kay Kang Hayan. Nagpasalamat si Kang Hayan sa babaeng nagngangalang Jennifer, ngunit sinabi nito na dapat lamang niyang gawin ito dahil tiyak na nahihirapan si Kang Hayan sa pakikitungo sa kanyang asawa, si Randolph. Naawa siya dahil ginawa siyang estudyante ni Randolph at sinabihan siyang kumain ng husto. Sinabi rin niya sa kanilang anak, na si Hina na kumain ng maayos, ngunit galit ito dahil gusto niyang kumain kasama si White Rice. Sinabi ni Randolph sa kanyang anak na kumain na ito ngayon at magtira na lang ng pagkain para kay White Rice mamaya dahil magana naman itong kumain. Naniwala si Hina, ngunit alam ni Kang Hayan na busog na si White Rice sa oras na iyon dahil nagnanakaw na ito ng karne mula sa mga plato ng ibang tao habang abala silang lahat sa kanilang pag-uusap. Habang iniisip iyon ni Kang Hayan, nagsimula siyang uminom ng magaspang na serbesa mula sa inuman at napansin niyang mas hindi ito nakakapresko kaysa sa karaniwang iniinom niya. Naintindihan niya kung bakit laging humihingi si Randolph ng serbesa mula sa kanya. Tinitigan niya ang karne sa harap niya at nagtanong kung anong hayop ito galing. Nakita niya si Jennifer na nagtatrabaho sa isang gamit na parang rotisserie. Tinikman niya ang karne at napansin niyang may halamang pampalasa ito. Tinanong niya si Randolph tungkol dito, at sinabi nitong malamang ay uzila iyon. Nabili na niya ito kanina, ngunit nang malaman niyang bihira at inangkat mula sa malalayong lugar ang halamang ito, nagulat siya. Napagtanto niyang hindi niya ito mahahanap sa kagubatan, at sa kabila ng lahat, sinabi ni Randolph na kakaunti lang ang mga pwedeng kainin sa kagubatan. Napagtanto ni Kang Hayan na masyado siyang naging optimistiko nang isipin niyang makakahanap ng mga pampalasa ang mga taong hayop sa kagubatan. Naunawaan din ni Randolph ang kanyang hangarin at sinabi nitong bagaman mahigit 100 taon na mula nang huli silang makipagkalakalan sa mga taong hayop, kung si Kang Hayan ito, magagawa niyang muling buhayin ang kalakalan sa pagitan ng dalawang lahi. Napagpasyahan niyang pag-usapan ito sa Panginoon ng teritoryo, at napagtanto ni Kang Hayan na napasama na siya sa isang malaking usapin. Biglang lumabas si Jennifer upang sabihin baka kailangan nilang bumili ng mas maraming serbesa. Malapit na sanang umalis si Randolph ngunit sinabi ni Kang Hayan na may isang bagay siyang nakalimutang sabihin. Biglang dumagsa ang ilang tauhan ni Randolph, tinatanong kung saan niya nakuha ang mga serbesa at alak na ito. Sinabi ni Randolph na wala siyang alam tungkol dito, dahil mas masarap ang mga ito kaysa sa anumang natikman nila noon. Sinabihan ni Randolph ang mga tauhan na magpakatino habang ipinaliwanag niyang si Kang Hayan ang nagdala ng mga ito bilang regalo, at kung may tanong sila, siya na lang ang tanungin. Hindi man lang nakapaghanda si Kang Hayan nang paligiran siya ng mga kabalyero at tanungin kung dinala ba niya ang serbesa mula sa kanyang teritoryo at kung pwede ba nila itong bilhin. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon, at hindi niya basta masabi na galing ito sa ibang mundo.
Kaya't napagpasyahan niyang ilayo muna ang mga sundalo sa kanya. Sinabi niya sa kanila na may paraan para mas ma-enjoy ang serbesa at soju at tinanong kung gusto nilang malaman. Talagang natuwa ang mga sundalo at tinawag nilang henyo ng mga alak si Kang Hayen. Hinalo ni Kang Hayen ang 2 klase ng alak sa isang tasa sa ratio na 3:7, at pagkatapos ay matindi itong hinalo gamit ang isang kahoy na kutsara habang pinagmamasdan siya ng lahat na parang nakakakita sila ng anghel sa aksyon. Nang matapos si Kang Hayen sa paghahalo, sinabi niyang tikman nila ito, at tuwang-tuwa silang lahat. Samantala, pasalamat na lang si Kang Hayen kay Jim dahil itinuro sa kanya ang trick na ito noon, kahit na sinabi niyang wala itong silbi noon. Namangha ang mga kabalyero sa lasa ng halong inumin, at nakiusap silang gumawa pa si Kang Hayen para sa kanila. Bagamat nagustuhan niya ang Athens yung ito bilang pagbabago ng case, napagpasyahan niyang gumawa ng iba pang halo ng inumin para sa lahat. Pagsapit ng umaga, lahat sila ay bagsak sa kalasingan, kaya't nagsimula ang alamat ni Kang Hayen, na mag-isang nagpatamba sa buong Robontos Night Order. Kinabukasan, habang nagsasanay si Randolph kasama ang kanyang mga kabalyero, nagsimulang mag-usap ang dalawa sa kanila tungkol kay Kang Hayen. Isa lamang sa kanila ang nakakaalala ng kanyang kakaibang pangalan. Pareho silang nagtatanong kung gaano kahusay ang kanyang mga kakayahan dahil narinig nila na tinanggap siya ng kapitan bilang estudyante. Gusto sana nila siyang imbitahan para makipag-sparring matapos silang mag-inuman noong isang gabi, ngunit hindi sila nakabangon dahil sa kanilang hangover. Iniisip nila na napakasarap ng mga inumin na dala niya, at iinuman pa rin nila ito kahit nalason pa. Nagtataka sila kung kailan tatawagan muli ni Randolph ang kanyang kaibigan pabalik sa lungsod dahil sabik silang matikman muli ang kanyang malinis na alak. Samantala, naghahanda rin si Kang Hayen para sa isang paglalakbay. Nailagay na niya lahat ng kailangan niya, at ang natitirang bagay na lamang ay si white rice. Tinawag ni Kang Hayen ang litong tuta ng lobo at iniwan ito sa pangangalaga ng pinuno ng nayon. May itsura ng pagtataksil sa mukha ni White Rice habang iniisip nito kung ano ang nangyari. Humingi ng tawad si Kang Hayen sa kanyang mabalahibong kaibigan at sinabi sa kanya na ang Seoul ay isang abalang lungsod na puno ng mga tao. At kasama na niya ang 2 bata kaya hindi niya magagawang bantayan siya. Nagpasalamat ang lola ng batang si Sang-ho kay Kang Hayen sa pagsama sa kanya. Sinabi ni Kang Hayen na ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin kalaunan dahil ipinangako niya kay Sang-ho na dadalhin niya ito upang makita ang kanyang ina. Sinabi rin niya sa lola ni Sang-ho at sa ina ni Miyang na aalagaan niya sila at huwag mag-alala para sa kanila. Bigla namang dumating si Jim kasama ang kanyang sasakyan at sinabing sumakay na sila. Oras na upang bumalik siya sa lungsod, at isinasama niya sina Kang Hayen at ang mga bata. Lubos ang pasasalamat ng ina ni Miyang na isinasama siya ni Kang Hayen, at tinawag siyang mabait ng lola ni Sang-ho. Sumang-ayon ang pinuno ng nayon at sinabi, na si Kang Hayen ay hindi na siya ang taong unang dumating dito mula sa Seoul. Samantala, sa loob ng sasakyan, sinabi ni Kang Hayen kay Sang-ho na inabot siya ng ilang araw bago matupad ang kanyang pangakong dadalhin siya sa Seoul. Hindi ito iniinda ng bata, at nagpasalamat siya kay Kang Hayen dahil siya ang naging dahilan kung bakit sila makakapunta sa Seoul. Parehong sabik si Miyang tulad ni Sang-ho dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa Seoul. Naintindihan na ni Jim kung bakit sinabi ni Kang Hayen na gusto niyang pumunta sa Seoul. Isinama pa nga niya sa kanilang unang destinasyon ang isang parke ng aliwan. Tinanong ni Jim si Kang Hayen, sigurado ba siya na lalabas sa publiko, at sinagot niya na dahil matagal na siyang hindi lumalabas sa TV, hindi siya agad makikilala ng mga tao. Nalilito ang mga bata sa nangyayari, ngunit hindi nagbabakasakali si Jim at sinabihan si Kang Hayen na kunin ang sombrero sa glove compartment para sa kaligtasan. Sa anumang kaso, natutuwa si Jim na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Kang Hayen na pumunta sa isang parke ng aliwan, dahil dati, hindi niya ito gagawin. Bigla niyang napansin ang isang puting bagay na kumislap sa rearview mirror at nawala, at iyon ay si White Rice. Na tumakas matapos umalis sila Kang Hayen. Nang makarating sila sa amusement parks, ang mga bata ay agad nagyaya kay Kang Hayen na dalan sila sa iba't ibang ride. Ngunit natakot si Kang Hayen, na napapaligiran siya ng napakadaming tao. Alam nito ni Jim na maari itong mangyari at sinabi niya na maaring mamatay siya sa oras na ito.
Inamin ito ni Kang Hayan na natatakot pa din siya sa madaming tao kagaya nito. Sa tingin niya na maayos na siya dahil nakikisalamuhan na siya sa mga tao sa baryo at ganun din sa ibang mundo. Iniisip niya kaya hindi siya natatakot sa kanila, dahil alam niya na hindi siya nila kilala. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit biglang hinawakan ito ni Sang-ho, at tinanong kung natatakot siya. Sa mga rides, sinabi niya kay Kang Hayan na huwag matakot dahil kasama nila siya. Ngumiti si Kang Hayan at nagpasalamat sa mga bata, sinabing mas mabuti na ang pakiramdam niya dahil sa kanila. Nagulat si Jim na maayos siya dahil balak na sana niyang tumawag ng ambulansya. Naisip niyang pwede niyang biruin si Kang Hayan bilang babysitter nang biglang nakita niya ang isang pulutong ng tao na nagtitipon at kumukuha ng mga larawan. Nagtataka siya kung may sikat na tao doon, ngunit hindi niya alam na ang mga tao ay nahuhumaling sa isang cute na aso na hindi nagpapahawak sa kahit sino. Habang sumasakay sina Kang Hayan at ang kanyang grupo sa roller coaster, si Kang Hayan ay natataranta. Si Jim ay walang reaksyon, at ang mga bata ay nasisiyahan. Hindi nila napansin ang grupo ng mga gwardya na nagtatangkang hulihin ang isang napakabilis at maliksi na aso sa ibaba. Kahit na bumaba sila at pumunta sa isang restoran para kumain, hindi nila napansin na si White Rice ay nakahawak sa bubong upang magtago mula sa mga naghahabol sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Sang-ho sa ospital upang makita ang kanyang may sakit na ina. Tumakbo siyang umiiyak patungo sa kanya at niyakap ito ng mahigpit, habang hindi makapaniwala ang kanyang ina na dumating ang kanyang anak. Habang nagkakaroon sila ng madamdaming muling pagkikita sa loob, si Kang Hayan at si Miyang ay nakatayo sa labas. Tinanong ni Kang Hayan si Miyang kung saan niya gustong pumunta. At sumagot siya na gusto na niyang umuwi dahil namimiss na niya ang kanyang ina. Pagkatapos nito, bumalik si Kang Hayan sa nayon kasama ang mga bata. Sabik silang tumakbo patungo sa kanilang mga magulang. At pagkatapos, nakita ni Kang Hayan si White Rice na mukhang pagod at haggard. Kinuha niya ito. Tinatanong kung sumalubong siya, ngunit ang kawawang White Rice ay mukhang wala ng buhay. Sinabi ni Kang Hayan na mukha rin siyang nag-enjoy, at marahil hindi nakita ni Kang Hayan ang kondisyon ni White Rice. Humingi ng paumanhin si Kang Hayan dahil iniwan niya ito, at sinabing pupunta na silang magkasama sa lungsod sa susunod. Gayunpaman, naglabas ng pagod na tahol si White Rice na nangangahulugang sawa na siya sa Seoul para sa ngayon. Pagkatapos nito, bumalik si Kang Hayan sa kabilang mundo at muling nagluto, habang sabik na naghihintay si White Rice at si Mona na matapos siya. Inihanda niya ang karne ng lumulundag na ibon gamit ang kanyang mga teknik upang matiyak na mawala ang mabahong amoy nito. Gumamit din siya ng pampalasa mula sa mundong iyon, na napakabango kaya gusto niyang gamitin ito sa kanyang restoran. 2 linggo na mula nang magsimula siyang mag-eksperimento sa mga pampalasa ng pagkain mula sa mundong iyon, at nakatuklas siya ng ilang bagong recipe. Kinain niya ang karne ng lumulundag na ibon na nilagyan ng pampalasang lime at napansin niyang mas masarap na ito ngayon. Pati si Mona ay nagustuhan ito, kaya sa tingin niya ay ligtas nang ibahagi ang recipe sa Beastman at kay Jennifer. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa ngayon dahil may nagmamasid sa kanya mula sa puno. Nagtataka ang misteryosong maniniktik kung magluluto lang ba si Kang Hayan ngayong araw. Madalas niyang nakikita ang kakaibang tao na nasisiyahang magluto habang kasama ang isang puting lobo at isang beastman dahil mukha siyang kainahinalang tao noong una, ngunit wala siyang ibang ginawa kundi magluto at kumain. Nagtataka ang maniniktik kung ano ang idinadagdag ni Kang Hayan sa kanyang pagkain upang maging napakabango nito. Hindi siya interesado sa mismong karne, ngunit napakabango nito kaya palagi siyang nagugutom. Bigla, nagulat si Kang Hayan nang matuklasan niyang napakasarap ng karne na gusto niyang kainin pa ito. Napansin ni Kang Hayan na nawawala si White Rice. Nataranta ang maniniktik nang marinig ito, at sinubukan niyang tumakbo palayo dahil kayang matukoy ng puting lobo ang kanyang presensya anumang oras. Gusto niyang umalis agad, ngunit naroon na si White Rice, at may pilyong ekspresyon sa kanyang mukha. Tumahol siya, ikinagulat ng stalker at nagpatamba sa kanya sa lupa. Narinig ni Kang Hayan ang pagbagsak at inakalang bumalik si White Rice na may dalang ibon na nahuli nito. Sinabi niyang hindi na siya magluluto ng kahit ano pa habang tumitingin sa mga palumpong, at sa kanyang pagkagulat, nakakita siya ng magandang elf na may kayumangging balat.
Namula sa kahihiyan ng stalker na elf nang mapagkanto niyang nahulog siya mula sa puno at natuklasan. Sobrang nahiya ang batang elf na nahulog siya mula sa puno, dahil iyon marahil ang pinakamalalang bagay na maaaring mangyari sa isang elf. Bukod pa rito, kinikilala siya bilang pinakamagaling na ranger sa kanilang tribo, at ang pagkahulog sa harap ng isang tao ay siguradong makakasira ng kanyang reputasyon. Litong-lito si Kang Hyen sa mga nangyayari at natanong na lamang kung maayos ba ang elf ranger. Tinanong niya kung kailangan nito ng tulong upang makatayo, ngunit biglang sumigaw ang batang elf ng pangalang Sona. Biglang may dumating na asul na ibon na lumilipad mula sa itaas at sumugod pababa sa elf girl, halos tamaan si Kang Hyen sa pagbaba nito. Ang magandang asul na ibon ay dumapo sa balikat ng batang elf, na nagsabi kay Kang Hyen na nakita niya rito ang kanyang pinakakawawang anyo. Sinabi niyang mas mabuti pang huwag magsalita si Kang Hyen tungkol sa nakita niya kaninuman, ngunit wala siyang ideya sa tinutukoy ng elf. Malamig na sinabi ng batang elf na kung magsasalita si Kang Hyen tungkol sa nangyari, kakaharapin niya ang galit ng isang elf. Sa kanyang pag-alis, bigla itong nawala na parang naglaho sa hangin. Huminga ng malalim si Kang Hyen at naalala niyang nakilala niya ang isa pang humanoid na nilalang bukod sa tao at beastman. Biglang sumilip si White Rice mula sa puno, at tinanong ni Kang Hyen kung siya ang dahilan kung bakit nahulog ang elf mula sa puno. Tinitigan siya ni White Rice na para bang siya ang pinaka-inosente at walang kasalanang nilalang sa buong mundo, ngunit dahil dito, naging sigurado si Kang Hyen na siya nga ang may kasalanan. Naramdaman niyang dapat humingi siya ng tawad sa elf dahil sa labis na kahihiyan nito. Bigla niyang napansin na naiwan ng elf ang kanyang sandata sa lugar. Pinulot ito ni Kang Hyen at napagpasyahang itago ito, nang bigla niyang marinig ang malalakas na sigaw ng catgirl na si Mona. Dumating si Noah para kunin si Mona at dalhin siya pabalik sa nayon. Kalma niyang binati si Kang Hyen habang hindi pinapansin ang pag-aarteng galit ni Mona. Tinanong ni Kang Hyen si Noah kung ano na naman ang ginawa ni Mona, at sinabi nitong muli na namang umalis ng nayon si Mona nang walang paalam. Ayon sa mandirigmang beastman, inutusan siya ng pinuno ng nayon na ibalik si Mona, at agad na nawala ang tapang ni Mona. Sinabi ng pinuno ng nayon na hindi niya mabibigyan ng espesyal na pagtrato si Mona kahit anak pa niya ito, kaya't pinadala niya ito sa kanyang silid upang disiplinahin. Naawa si Kang Hyen kay Mona na tila natatakot na sa parating na palo mula sa kanyang ina. Biglang naamoy ni Noah ang kakaibang amoy at tinanong si Kang Hyen kung bakit amoy elf siya. Kinakabahang ipinaliwanag ni Kang Hyen na galing ang amoy sa dagger ng elf. Ikinwento niya kay Noah ang kanyang nakilala pagkatapos mahulog ang elf dahil kay White Rice, ngunit hindi na niya itinuloy ang detalye dahil alam niyang galit at nahihiya ang elf. Halos mahulaan ni Noah na nahulog mula sa puno ang elf, ngunit agad niyang binaliwala ang ideya, iniisip na imposible itong mangyari maliban na lang kung sobrang tanga ng elf. Medyo kinabahan si Kang Hyen sa narinig, at nang tanungin siya ni Noah kung may nangyari ba sa pagitan nila ng elf, sinagot niya ito ng wala. Para malihis ang usapan, tinanong ni Kang Hyen si Noah kung hindi pa siya gutom. Inalok niya ito ng pagkain na inihanda niya kanina, ngunit natuklasan nilang nalinis na ng dila ni Mona ang kawali. Sumagot si Noah na ayos lang at hindi naman siya gutom, ngunit iginiit ni Kang Hyen na hindi siya aalis ng walang laman ang tiyan. Sinabi niyang maghahanda siya ng pagkain agad-agad. Dala ni Kang Hyen ang mga sangkap para sa meat skewer sakaling ayaw ng mga beastman sa mga spices. Inilagay niya ang karne kasama ng mga gulay at saka inihaw ito sa grill na dala niya. Matapos maluto, binigyan niya ng skewer si Noah habang pinipigilan sina White Rice at Mona. Sinabi niya sa mandirigmang beastman na bilasan ang pagkain bago maubos ng dalawang bata ang lahat. Kumuha ng kagat si Noah, at bagamat medyo natagalan siya, hindi niya ito sinuko. Mukhang nasasarapan siya sa kanyang pagkain dahil tumayo ang kanyang mga tainga sa atensyon, ngunit matapos ang lahat, sinabi lang niyang, hindi naman masama. Sinabi ni Kang Hyen na ibabalot niya ang natira para kay Noah, upang maaari niya itong kainin pagkatapos niyang ibalik si Mona sa kanyang ina. Nag-alala si Mona sa narinig, ngunit sumang-ayon si Noah sa ideya ni Kang Hyen. Samantala, nasa gitna ng kagubatan ang ranger na elf, na papaligiran ng magagandang bulaklak. Nahiya pa rin siya sa nangyari, na nahulog siya mula sa puno at nakita pa ito ng isang tao at isang banal na lobo.
Iniisip niyang hanggat tahimik sila tungkol dito, magiging maayos naman ang lahat, at mukhang hindi naman sila masyadong madaldal. Bigla niyang naramdaman na may papalapit, at si Noah pala iyon. Sinabi ng elf na hindi man lang tinangka ni Noah na itago ang kanyang presensya. Sinabi ni Noah na alam niyang pinapanood siya ng elf habang nagbabantay sa tao. Tinanong ni Noah kung ano ang kailangan ng elf, at sinagot nitong pinagmamasdan lang niya ang pinagmulan ng kaguluhan. Sinabi ni Noah na natural lang ang kaguluhan sa kagubatan, lalo na't ito ang tagpuan ng tatlong iba't ibang lahi. Sinagot ng Elf Ranger na hindi sila pwedeng magkaroon ng anumang away sa neutral na lugar na ito, at sinabi ni Noah na kaibigan ng mga beastmen si Kang Hyen, kaya't tigilan na niya ang panggugulo rito. Nagulat ang Elf Ranger sa narinig. Sa presensya pa lang ni Noah, alam niyang isa ito sa mga pinakamagaling na mandirigma sa kanilang nayon, at nagtaka siya kung bakit ipinagtatanggol ng isang tulad niya ang isang simpleng tao. Ngunit higit pa rito, na-curious siya sa hawak ni Noah na meat skewer. Iniisip niyang ano kaya ang bagay na iyon na parang napaka-espesyal at bakit ito amoy napakasarap. Sinabi ng Elf Ranger kay Noah na hanggat hindi gumagawa ng kahinahinalang bagay ang tao, hindi niya ito guguluhin. Ngunit sa kanyang isipan, napagpasyahan niyang bantayan pa rin ang tao ng mas matagal. Samantala, sa totoong mundo, nagpahinga si Jim mula sa kanyang trabaho ng isa sa mga idol na hawak niya, si Soyeon, ay tumakbo patungo sa kanya. Tinanong niya si Soyeon kung wala itong photoshoot, at sinabi ng blonding babae na may maikling break sila at kukuha siya ng gamit sa sasakyan. Pinagbigyan siya ni Jim at binuksan ang kotse, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na ikinabad trip niya. Tinanong ni Soyeon kung galing iyon sa credit card companies o insurance agents, ngunit sinabi ni Jim na galing iyon kay Kang Hyen. Sinabi niya kay Soyeon na sumakay si Kang Hyen sa kanyang sasakyan, kaya nagpadala ito ng pera bilang bayad sa gas. Sabi ni Jim, bahagi iyon ng personalidad ni Kang Hyen, kaya nagtaka si Soyeon. Sinabi ng blonding babae na habang nakikilala niya si Kang Hyen, lalo itong naiiba sa mga bali-balitang naririnig niya. Sinabi ni Soyeon na hindi siya naniniwala sa mga chismis. Dahil artista rin siya, ngunit kamakailan lang, puro negatibo ang mga naririnig niya tungkol kay Kang Hyen. Iba't ibang tao sa internet at sa balita ang nagsasalita tungkol sa kanya, sinasabing hindi siya kasing talented tulad ng ipinapakita ng media at sumikat lang siya dahil sa kanyang gwapo na mukha. Ininsulto nila ang kanyang pagluluto at sinabing wala siyang mabuting asal. Tinanong ni Soyeon si Jim kung bakit mabilis kumalat ang masasamang chismis tungkol sa isang mabait na tao tulad ni Kang Hyen. Sagot ni Jim, maraming nakaaway si Kang Hyen dahil hindi siya magaling sa pambabala. Pero ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ininis niya ang isang taong may inferiority complex. Habang sinasabi ito ni Jim, huminto ang isang kotse sa tabi nila, at lumabas ang mismong taong tinutukoy niya. Nagsimula itong magyabang tungkol sa pagiging abala niya nang tawagan siya ng istasyon ng telebisyon. Naiinis si Jim sa kanyang pagsasalita, at tinanong niya ang babaeng blonde kung naaalala pa nito ang alok na maging panauhin sa isang cooking show. Sinabi niya na siya sa lahat ng tao roon ang dapat maging maingat sa lalaking kakalabas lang ng kotse. Nagulat si Soyeon sa narinig, dahil ang lalaki sa harapan nila ay si Chef Kim Jong-sok, na kilalang kilala. Sinabi ni Jim na karamihan sa mga masasamang chismis tungkol kay Kang Hyen ay nagmula mismo kay Kim. Nagulat si Soyeon nang marinig yun, dahil ipinakilala si Kim bilang malapit na nakatatanda ni Kang Hyen. Samantala, pumasok si Kim sa loob ng studio ng istasyon ng telebisyon, kung saan nakita niya ang isang post sa social media tungkol kay Kang Hyen na nag-e-enjoy sa pagbisita sa isang theme park kasama ang mga bata, na ipinakita ng media bilang pamangkin niya. Hindi natuwa si Kim na matapos batikyusan ng husto, tila nag-e-enjoy si Kang Hyen sa buhay. Biglang lumapit ang isa sa mga staff at tinanong siya kung bakit siya nakasimangot. Ipinakita ni Kim ang litrato ni Kang Hyen at nagrereklamo na hindi siya nagsisi kahit na ang daming nangyari. Alam ng staff na wala namang nagawang masama si Kang Hyen para kailanganin ang pagsisisi, pero hindi niya masabi iyon kay Kim. Si Kim kasi ang tumulong sa kanya para makapasok sa istasyon, at naniniwala siyang mas makabubuti para sa kanya at sa kanyang karera na pumanig kay Kim. Kaya sinimulan niyang Sir-on si Kang Hyen, sinasabing pinapalakas lang nito ang loob ng chef na may sobrang liit na ego gaya ng ibang bagay sa katawan niya.
Sinabi niyang hindi na nagtatrabaho si Kang Hayan at puro kalokohan na lang ang ginagawa. Tinanong ni Kim kung mukhang masama ang mga chismis tungkol kay Kang Hayan. Sinabi ng staff na totoo ang chismis na nawala ng panlasa si Kang Hayan, at kung kaya ba talaga siya tumigil sa pagiging chef dahil doon at hindi dahil sa injury sa palso, tulad ng sinabi niya sa media. Tinanong ni Kim kung saan niya narinig ang chismis, at sinagot ito ng staff na isa sa mga kaibigan niya na dating kasamahan ni Kang Hayan ang nagsabi sa kanya. Biglang naging malupit si Kim nang marinig ito, at ng mga oras na iyon, dumating ang direktor para tawagin sila para sa taping. Tinanong ni Kim ang kanyang tauhan tungkol sa ika-1,000 episode ng kanilang palabas, kung saan maraming chef ang iimbitahan. Tinanong ng tauhan kung tungkol saan ito, at may tusong ngiti sa mukha. Sinabi ni Kim na hindi siya interesado pero hindi dapat palampasin ang palabas. Sinabi ni Kim na inaabangan niya ito. Tila balak ni Kim na isama si Kang Hayan at tuluyang sirain ang kanyang karera at reputasyon. Iyan na muna para sa video na ito. Hindi pa natin nakikita ang maraming interaksyon ni Kang Hayan at ng babaeng elf, pero maaaring tumaas ang tensyon sa tunay na mundo habang nakikita natin ang unang kontrabida. Sasali ba si Kang Hayan sa cooking show, at paano siya magtatagumpay roon? Alamin natin ang mga kasagutan sa mga susunod na video.